Pagpalang sandali po sa ating lahat. Nadako po tayo sa devotion natin. Nawa ihanda po natin ang ating puso't isipan para sa sasabihin sa atin ng Panginoon sa sandaling ito. Hanguin po natin sa 1 Samuel chapter 17 verses 36 to 37. 1 Samuel chapter 17 verse 36 to 37. Ganito po ang pagkasabi. Thy servants slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defiled the armies of the living God. David said, Moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion, and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, Go, and the Lord be with thee. Pamagat po ng mensahe ngayon, secret moments. Secret moments. Shall we pray? Dear Lord, Heavenly Father, nandito po ang inyong mga anak, naghihintay na inyong pangungusap. Once again, allow your Holy Spirit to move in the midst of us. Katagpuin niyo po kami. Kausapin niyo po kami. Palalahanan niyo po kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Again, the title, the message, this moment is secret moment. Ang context po na binasa natin, sa marahil po sa atin, alam na may digmaan ng Israel at Philistine during that time. So, ang higanting Goliath, sabi niya, kaysa maglaban-laban yung ating mga kawal, pumili na lang kayo ng representative. Pag tinalo ko ang inyong representative, alipin namin kayo. Pero kung tatalunin ako ng inyong representative, then kami, mga Philistine, ay magiging alipin ng Israelites. Nang marinig ito ng maraming sundalo ng Israel, kasama na ang Haring Saul, sila po ay natakot. And because of this, nilalait po sila ni Goliath. Hindi lang sila, maging ang kanilang Diyos. At ito ay hinayaan nila na mangyari sa kanilang buhay. So, nagkataon po na inutusan ng kanyang tatay si David para maghatid ng pagkain sa tatlong kanyang panganay na kapatid dahil ito yung mga sundalo ng Israel. Narinig niya po ang panlalait ni Goliath. Narinig niya po kung ano ang pwedeng mangyari o premyo sa makapapatay kay Goliath. Magiging asawa ang anak ng hari at siya ay pagyayamanin. So, pumunta siya kay Saul at siya humarap para sabihin siya ang lalaban. Pero sabi ni Saul, hindi pwede. Kasi nga, bata pa siya. At bukod doon, hindi naman siya mandirigma o kawal. Siya isang pastor lamang. At yung teksto nga po natin, ang kanyang sinagot, 1 Samuel 17:36-37, I like it to note, pinapatay na yung lingkod, ang leon at gayon din ang oso. At ang Filisteyong ito ay hindi tuli ay magiging isa sa kanila, yamang kanyang inahamon ang hukbo ng Diyos na buhay. So I like it to note, pansinin niyo po ang concern niya, hinahamon ang Diyos na buhay. At ang sabi niya, napatay niya by experience yung leon at oso. Pero ang gusto ko po dito, napatay niya ang leon at oso, hindi niya sinabing dahil magaling siya. Hindi dahil sinabi niya kaya niya to. At sabi niya po sa verse 37, at sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga pangamot ng leon at sa pangamot ng oso ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, yumaong ka at ang Panginoon ay sasayo. Pinayagan po siya ni Haring Saul dahil sa kanyang mga secret moments, yung walang nakakakita, ay pinili niyang sumunod at gawin ang kalooban ng Diyos. Ang ibig ko lang pong sabihin, may mga tagumpay siya sa kanyang sarili na naranasan during his secret moments. Kahit walang nakakakita, ginawa niya ang tama at ang kalooban ng Diyos. Pwede kasing piliin niyang matakot
Pwede kasing piliin niyang hayaan ng silain ng leon at oso ang kanyang tupa. Subalit mas pinili niyang gawin ang tama, ang kalooban ng Diyos sa biyaya, tulong ng Diyos. Kasi in reality, imposible namang makipagbuno ang isang tao sa leon. Imposible namang makipagbuno sa isang oso ang isang tao. Pero napatunayan niya, kung meron po tayong pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos, ang hindi natin kaya, ay makakaya natin. Sa ating pamumuhay bilang Kristiyano ay may nararanasan tayong pagsubok during our secret moments, tulad ng leon at oso sa buhay ni David sa kanyang pag-iisa bilang pastol ng tupa. Minsan ang iniisip natin ay kung paano mapagtagumpayan ang Goliath sa ating buhay. Ang sikreto pala ay mapagtagumpayan muna ang mga lions and bears sa ating secret moments. Yung bang gagawin mo pa rin ang kalooban ng Diyos kahit walang nakakakita, nakakaalam na ibang tao. Pag-usapan po natin, may mga area ng ating buhay na kailangan nating mapagtagumpayan during our secret moments. 3 F po ito. Number 1, secret moments in our flesh. Secret moments in our flesh. 2 Samuel 11:2. 2 Samuel 11:2. And it came to pass in the evening tide that David arose from off his bed and walked upon the roof of the king's house. And from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon. Dapat po nakikipagkasama siya, nakikipagdigma, nagpanahon ng digmaan yun, pero hindi po siya sumama. Sabi nga sa James, an idle mind is an workshop of the devil. So, wala po siyang ginagawa. Punta po siya sa bubungan ng palasyo, nakita niya po ang isang napakagandang babae na naliligo. Ang pangalan po noon ay si Bathsheba. Remember, dahil napagtagumpayan ni David ang lion and bear sa kanyang secret moments, nadiig niya ang Goliath sa harap ng maraming tao. Dahil napagtagumpayan ni David ang lion and bear sa kanyang secret moments, na-promote siya hanggang maging hari. Kaya lang po, nang hari na siya, sa halip na pangunahan niya ang isang digmaan, ay di siya sumama. Isang gabi, nakita nga niya po si Bathsheba at lihim siyang nahulog sa tukso. Si Bathsheba ay asawa ng kanyang tapat na kawal na si Uriah. Subalit pinagnasaan niya ito to the extent na pinapatay niya ito para hindi mabunyag ang lihim ng kanyang pagkakasala. Listen to this. Revival leads to promotion, but carnality leads to destruction. Kapag revive po tayo, kapag ayos po tayo sa Panginoon, promotion comes. Pero pag nagiging carnal po tayo, destruction comes. Dahil sa ginawa niya itong during his secret moments, napakabigat ng naging consequence. Alam niyo po bang namatay ang anak niya kay Bathsheba? Alam niyo po bang na-rape ang isang anak niya? At ang matindi, yung paborito niyang anak ay nagrebelde sa kanya. Kung tagumpay tayo sa ating secret moments, ang Goliath na darating ay magbibigay sa atin ng tagumpay. Pastor Boy, anong ibig mo sabihin? Kapag okay tayo sa Diyos, kapag ang laging iniisip natin yung kalooban ng Diyos, mapangiti ang Diyos, kahit anong Goliath ang dumating sa ating buhay, magdudulot ito ng tagumpay. For example, karamdaman. Alam niyo po bang nagkasakit ako nung ako'y binata pa ng hepatitis? Nasa Magnolia po ako, libre kami sa Mateo, nagpa-hospital po ako, 7 doktor ang sabi hepatitis. Nung gabing yon, ang iniisip ko, hindi yung problema ko sa hepatitis. Ang pinoproblema ko, paano ako magba-Bible study kung may hepatitis ako? Paano ko mawin ng mga kasama ko sa trabaho kung nandidiri sila sa akin? Alam niyo po ba kinabukasan, gumaling
ang aking hepatitis. Walang makita na karamdaman, kaya pinalabas ako at vitamins lang ang ikinigay sa akin. Takang-taka po ang mga doktor. Kapag tagumpay po tayo sa ating secret moments at ang laging hinahanap natin ay ang kalooban ng Diyos, mapangiti ang Diyos, kahit Goliath yan, magbibigay ng victory. In the case of David, alam natin ang istorya niya laban kay Goliath. Subalit kung bagsak tayo sa ating secret moments, ang Goliath na darating sa atin ay magdudulot ng takot at kahihiyan. Do you still remember? Tinutuya na sila ni Goliath, tinutuya ang kanilang Diyos. Pero instead na maging matapang sila at manindigan sila, natakot sila at naging kahiya-hiya sila. Kumusta ang ating secret moment o pagka-Kristiyano sa tawag ng laman during our secret moments? Kapag nasa lugar ka ng malayo at walang nakakakilala, kumusta ang secret moments sa pita ng laman? Kapag nasa harap ka ng internet na isang click lang ay nasa harap mo na ang pita ng laman, kumusta ang secret moments sa laman? Kapag nilapitan ka ng tukso, kumbaga sa palay na ang lumalapit sa manok, kumusta ang ating secret moments sa ating laman or flesh? Kung nais po nating madaig ang Goliath o mga problema sa ating buhay, kailangan nating pagtagumpayan ang flesh during our secret moments. Or I should say, ang problema talaga ay hindi yung malaking problema o gagulayat na problema. Ang problema ay kung paano tayo aayos sa ating secret moments. Again, secret moments in our flesh. Secondly, secret moments in our fortune. Secret moments in our fortune. And the woman, 1 Samuel 18:7, 1 Samuel 18:7, and the woman answered one another as they played and said, Saul slain his thousands, and David his 10,000. Nag-aawitan po yung mga babaihan, mga kadalagahan. Sabi na si Saul nakapatay ng 1,000. Amen. Pero si David nakapatay ng 10,000. Dito masikat na siya kaysa kay Haring Saul. When I say fortune, I mean, kumusta ang secret moment natin kapag tayo nagtatagumpay? Kumusta ang ating secret moments kapag tayo pinagpapala? Kumusta ang ating secret moments kapag tayo na-promote, hinangaan ng marami at naging mayaman? Kung may nalalayo sa Diyos dahil sa hirap ng problema, mas marami ang nalalayo sa Diyos dahil sa pagpapala. Nagkatrabaho, nagkanegosyo, nakapera, nakapag-aral, nagtagumpay, gumaling sa karamdaman, etc. etc. Ang nagiging problema, ang nangyayari, yumayabang na at nakakalimot na sa Diyos. Minsan di na makita sa gawain, kahit nasa gawain, sumisimba, pero hindi nakakasamba. Si David sa kabila ng mga tagumpay at papuri, gusto ko po ito. Ano yung sabi sa 1 Samuel 18:14? In spite na marami nang humahanga sa kanya, ang dami niyang digmaan, pakikibakang na pagtagumpayan, 1 Samuel 18:14 says, nagpakabait si David sa lahat ng kanyang kilos at ang Panginoon ay sumasa kanya. Nagpakabait si David sa lahat ng kanyang kilos at ang Panginoon ay sumasa kanya. Amen po ba? Nawa in the midst of fortune ay lalo tayong magpakabait. Naalala ko, meron po ako isang kilala. Talagang naging matagumpay na po siya. Pastor na siya. Ay sanggit ko po kasi is discernment. Sabi ko, Pastor, ang layo na nang narating mo. Sobrang pagpapala ng ministry mo. Kumbaga sa ito kami. Ito ang maraming pastor. Ito ang maraming tao nasa taas ka. Kitang-kita ka ng diablo.
Ingat po. Siguro mga 3 beses ko nasabi sa kanya sa iba't ibang pagkakataon. And finally, nahulog sa tulay. Nahulog sa tukso. Meron naman akong kilala, bagong pastor. Biglang blobo yung gawain. Talagang pinagpala itong pastor na to. Pero isa napapansin ko sa kanya, nag-iingat po siya. Mas nagpapakumbaba siya. Kahit sino makausap po, opo. Diba? Kasi nga, dapat mag-ingat tayo kapag nasa tagumpay at pagpapala ang bawat isa sa atin. Nawa, not only in the midst of flesh, but in the midst of fortune, mas lalo tayong maging humble. Yung bang nagpapakumbaba tayo, mas lalo tayo nagiging grateful. Yung bang laging lahat na lang na meron tayo, naisip natin, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. At mas lalo tayong nagiging faithful. Yung active, nagtatapag sa Diyos. Baka po kaya may gulayan sa ating buhay, bagsak tayo sa secret moments natin sa flesh or sa ating fortune. Instead na maging humble, lumabang na. Instead na maging grateful, feeling magaling na. Instead na maging faithful, backslider na or carnal na. Again, secret moments in our flesh, in our fortune. Number 3, last but not the least, secret moments in our failure. Secret moments in our failure. 2 Samuel 12:7, and Nathan said to David, Thou art the man. Ang context po nito, pinadala ng Diyos si Prophet Nathan para i-rebuke si David. Ang ginawang pagre-rebuke ni Nathan, nagkwento po siya sa hari na meron silang nasasakupan na isang mayaman at isang mahirap na magkapitbahay. Yung mayaman, maraming tupa. Yung katabi niyang mahirap, iisa lang yung tupa, dahil iisa lang ginawa talagang pet at minahal. Ibig sabihin, nasa loob ng bahay, kasabay kumain, katabing matulog, yung tupa na ito. Kaya lang nung magkabisita po yung mayaman, instead na kumuha siya ng kakatayin doon sa maraming tupa, ang kinatay niya po ay yung sa kapitbahay niya. Nang nadinig ni David to, galit na galit siya. Sabi niya, kailangan patayin yung tao na yan. At ibalik niya ng 5 doble yung kinuha niyang tupa. Pero sinabi ni Prophet Nathan, Thou art the man. Ikaw yung taong yun. Ano yung naging reaksyon ni David nang malaman niya nagkasala siya? 2 Samuel 12:13. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. Hindi po siya defensive. Hindi niya sinisi ang iba, kundi nagpakumbaba siya at kinilala niya ang kanyang pagkakamali. Tunay na ang Diyos ay nagpapatawad, pero may consequence talaga ang kasalanan. At nakaranas nga po siya ng mabibigat na pasanin at suliranin sa kanyang buhay. Pero ano nang reaksyon ni David sa paghihirap na bunga ng kanyang pagkakasala? Sabi niya sa 51:10 ng Psalms, naging kanta pa po ito, Create in me a clean heart, O God, and you renew a right spirit within me. Ang gusto niya, likhain siya ng malinis na puso at magkaroon siya ng matuwid na espiritu. Hindi po siya nag-focus na mabago ang sitwasyon niya. Nag-focus siya na mabago ang sarili niya. Bakit po? Kasi po nagsisimula po tayong baguhin. Pag nagsimula po tayong baguhin ang ating sarili, kayang baguhin ng Diyos ang ating sitwasyon. Amen po ba? Kapag nagsimula tayong baguhin ang ating sarili, kayang baguhin ng Diyos ang ating sitwasyon. Paano natin babaguhin yung ating sarili? Number 1, huwag mong isisi sa iba ang sitwasyon mo. Listen to me. Natutunan ko sa buhay, yung problema ng ibang tao, pananagutan nila sa Diyos yun. At hindi natin kayang baguhin ang ibang tao, pero kaya nating baguhin ang ating
sarili. Huwag mong isisi sa iba ang sitwasyon mo. Pangalawa, piliin mo lang ang laban na papasukin mo. Alam niyo po, si David, sabi ng kanyang kuya, o nandito dito ka isang hambog mayabang. Ano yung pinagsasasabi mo dyan? Ba't kung ano tinatanong mo? Hindi niya pinatulan yung kanyang kapatid. Kasi walang premyo eh. Pinatulan niya po yung naririnig niya. Pag si Goliath ay natalo niya, mapapangasawa niya ang asawa ng hari at pagyayamanin ang kanyang pamilya. So, hindi lahat ng laban sa buhay pinapatulan. Lalo na kung bagsak na. Lalo na kung nakita mo na yung kilos ng Diyos. Diba? Lagi nga po sinasabi, may 3 bagay na hindi binigay ng Diyos sa tao. Ano yung una? Glory. Sabi nga naman, glory belong for the glory sa Diyos po yan. Pangalawa, yung tithes. Tithes belong to the Lord. At pangatlo, vengeance. Sabi ni Lord, vengeance is mine, saith the Lord. Piliin lang po natin ang laban na papasukan natin. Si Manny Pacquiao, kahit hamunin yan ng isang siga, hindi niya papatulan. Una, walang premyo eh. Pangalawa, hindi matataas ang kanyang pangalan. Diba? So, sa pagbabago ng ating sarili, huwag na tayong pag may nangyayari, huwag ka nang tumingin sa paligid nang mahanap ng masisisi. At tingnan mo yung sarili mo, paano mong iaayos. Pangalawa, lalo na kung kapatiran, huwag mo nang kalabanin, kapatid mo yan eh. At pangatlo, pilitin mong mabalik ka sa kalooban ng Diyos. Pilitin mong mabalik sa kalooban ng Diyos. Basic lang naman ng Christian life eh. Kumusta ang iyong worship? Baka sumisimba ka, hindi ka sumasamba. Kumusta yung prayer time mo? Kumusta yung devotion mo? Kumusta yung giving mo? Baka hanggang ngayon, hirap na hirap ka pa sa tithes. Hindi ka pa nagle-level up. Last time, ang message natin is about giving. Sabi natin, hindi mahirap ang magbigay dahil mahirap ka. Mahirap ang magbigay kasi mahina ang pananampalataya mo. Hindi ka talaga nagtitiwala sa Diyos na you cannot outgive God. Na yung pagsumunod ka, hindi ka talo. Yung serving mo, yung pagdi-disciple mo. Nakalimutan mo na ba ang Great Commission? Is discipleship? Again, in conclusion, kung gusto nating ng tagumpay sa Goliath na yung problema, hindi si Goliath ang problema. Kailangan nating pagtagumpayan yung mga secret moments natin sa flesh, sa fortune, at sa ating failure. Nais kong magwakas sa isang paborito kong verse, Matthew 6:33, na alam mo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano lang po ang simpleng ibig sabihin nun? Yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. In our secret moments, in every situation, ang tatanungin lagi natin, yung gusto ba ito ng Diyos at matuwid ba ito sa Diyos? Yung pangalawa, and all these things shall be added unto you. Lahat ng ating pangangailangan ay idadagdag lang ng Diyos. Alam niyo po, imposibleng matalo ni David ang leon at oso kung wala ang Diyos. Imposibleng matalo ni David si Goliath kung walang Diyos. Pero pansinin niyo po, sabi niya, sa tulong ng Diyos. Ang nilalait ay yung pangalan ng Diyos. Ang iniisip niya ay sa Diyos. Kumusta ang ating secret moments? I request everybody to please bow your head and close your eyes. And as you bow your head and close your eyes, hindi ko alam kung anong yung pinagdadaanan. Hindi ko alam kung anong yung Goliath ng buhay mo. Ang alam ko lang, merong problemang pantao, merong problemang pandiyos. Kung ipan-Diyos yung problema mo, kung cancer yan, kung utang yan, kung relasyon yan na hindi mo kayang maayos, pan-Diyos ang tawag yan. Huwag mong problemahin yung problema ng Diyos. Ang problemahin mo ay yung sarili mo.
yung kaya mong gawin sa sarili mo, na ang lagi mong iisipin, yung kalooban ng Diyos, yung katuwiran ng Diyos, yung magpapangiti sa Diyos, yung dapat mong alisin, yung dapat na hindi mo ginagawa during secret moments. To pray to God, help me Lord. Ano, sabi mo sa Kanya, help me Lord, na pagtagumpayan ko ang flesh, ang fortune, ang failure, hindi lang in public, but even in my secret moment. I will pray. Dear Lord, Heavenly Father, thank you, Lord, for your message that you have given unto us. Sometimes, O Lord, nakafocus po kami sa gagulayat ng problema. Samantalang yun ay hindi pang taong problema, kundi pang Diyos. Help us, O Lord, na iaayos ang aming buhay. Dahil ang pangako nyo, kung uunahin namin kayo at ang inyong katuwiran, ang lahat ng bagay ay idadagdag sa amin. Help us, O Lord, to experience kung anong naranasan ni David, na hindi niya kaya ay nakaya niya, ang imposible ay naging posible, ang pagkatalo ay naging tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Again, pagpalang sandali po sa ating lahat.